Hello guys and welcome back again dito sa ating channel. For today's video guys, quick review tayo ng mga bagong dating na EM Class H power amplifiers. So before natin gawin yan, tulad ng dati, mabilis ang patalastas. Let's go! Sa mga naghahanap ng mga quality audio cables and speaker cables, available po ito sa ating Shopee Store, Lazada at TikTok Shop. Meron tayong gauge 16 and gauge 14 na Royal Cord for speaker cables. Lahat po ay gawa sa pure copper, OFC materials and high quality audio connectors. Kaya ano pang hinihintay nyo? Order na! Start tayo guys dito sa pinaka front panel ng ating power amplifier. Yung nasa harapan natin ngayon is si EM Class H power amplifier H800. Ibig sabihin ng H800 is 800 watts RMS yung power ng ating amplifier na to. Dito sa kanyang front panel, makikita natin yung kanyang volume A, channel B na volume controllers. Then meron tayong trip, signal LED. Then meron siyang signal kapag may pumapasok na signal. Then yung kanyang protect indicator, meron din siya dito sa harap. Then ito yung kanyang pinaka digital display. Mamaya i-power on natin para makita natin yan. Then syempre yung ating logo, EM. Then professional power amplifier H800 model. Dito pa lang sa pinaka front grill niya guys, mapapansin na natin na napakaganda ng quality. Kung mapapansin nyo, yung kanyang pinaka front panel, ang kapal ng kanyang yung kanyang bakal, yung metal na nandito sa pinaka front niya. Then yung ating power button nandito sa may likod ng ating handle. Very safe siya. Then meron siyang grill dito sa harap. Dito pumapasok yung hangin. Pag nag-power on tayo yung exhaust, dito pumapasok yung naghihigop na hangin para hindi magstay yung init sa loob. Napaka-unique ng kanyang design guys, no? Hindi siya yung normally na nakikita natin ng mga power amplifiers, yung mga design nila. So si EM, masasabi ko na kakaiba yung kanyang design. Ngayon i-power on natin siya para makita natin kung ano yung lalabas dito sa kanyang digital display. Power on ko lang guys. So ayun, nag-light yung kanyang LED indicators. Then after mga ilang seconds, na turn off na sila. So dito sa kanyang display guys, napaka-unique. Meron siyang parang digital clock. Meron siyang orasan dito sa pinakataas. Then meron siya ditong channel A and channel B. So dito sa volume control niya guys, once na inikot natin ito, mapapansin nyo yung decibel indicator niya. Nag-a-adjust siya. So unlike dun sa mga ibang amplifiers natin na ginagamit, wala tayong ganitong indicator. So dito parang masiset mo talaga na yung level ng mga volume control niya. Halimbawa sa channel A, -20. So pwede mo talaga silang mapagparehas. Meron siyang indicator dito. Then ito yung parang isang magandang features ng ampli na to, yung sa kanyang temperature indicator. Meron ka ditong, ito sa channel A nasa 34 degrees Celsius, 33 naman. So dito pa lang makikita mo na kung nag-overheat yung inyong power amplifier, yung power amplifiers once na ma-under na siya. Meron siya ditong indicator ng temperature, kung gaano nakainit yung mga transistors natin sa loob. So ang ganda niya para sa akin, malaking ano to, para hindi mo kailangang hawakan yung amplifiers mo para tansyahin kung gaano na siya kainit. So para sa akin magandang ano to, magandang design.
Check naman natin guys yung kanyang nasa likod. Check natin yung kanyang mga lalagyan ng speakers, yung kanyang mga mode, kasi mayroon tong parallel, mayroong bridge, mayroong stereo. Check natin guys. Dito tayo guys sa likod naman ng ating EM Class H power amplifier. So dito sa left side may makikita kayong exhaust fan. Then dito naman is yung kanyang plug para sa kanyang power cord. Then nandito yung kanyang mga speaker connection dito sa part na to. Kung wala kayong speak-on, pwede siyang gamitan ng wire lang. I-insert lang natin dyan or gumamit ng ibang connectors like yung mga banana plug na tinatawag nila. So dito naman yung kanyang mga speak-on. Kung meron kayong Royal Cord na speak-on to speak-on, dito natin sila i-connect. Then yung kanyang mga inputs, channel A, channel B sa baba. Pwede nyong gamitin yung dalawang yan. It's either dito or dito, yung male or yung female. Parehas lang naman yan. So yung ibang gamit din ng mga toys, kung gusto nyong i-connect yung isang amplifier papunta sa isang amplifier, pwede nyong gamitin yung dalawa na to, or yung ganito. Depende yung kung anong ginagamit yung XLR. Pero it's either sa dalawang yan, parehas lang ng mga inputs yung mga yan. Then meron din siyang isang exhaust fan dito sa bandang kanan. Then meron kayong mapapansin dito guys, ilapit lang natin tong camera natin. Yung input sensitivity niya, input gain. Yung kung mapapansin nyo, yung ibang mga amplifiers, ang ginagamit nila is yung 0.77 volts, 1.0 volt, tsaka 1.5 yata yung nasa input sensitivity nila. So sa atin, input gain yung nakalagay. Meron tayong tatlong switch dito. So ang input gain pala guys, yung sensitivity, ito yung kung gaano kalakas yung pasok ng signal sa amplifier natin dito sa kanyang mga input. So halimbawa yung mga ginagamit natin na power source, halimbawa mga processors. So once na nakaset ito ng 00 dB, malakas yung pasok ng kanyang input supply or input signal. So syempre pag malakas yung input signal na pumapasok, mas malakas din yung labas ng power ng ating amplifier. So ngayon yung sa atin, nakaset siya ng, kung papansin niyo, nakababa lahat yung switch. Then tignan nyo lang dito sa pinaka guide nya. So nasa negative 9 dB lang tayo, parang nasa gitna lang. So pag pumasok yung signal, hindi ganun kalakas. So hindi rin ganun kalakas yung pag pinihit natin yung volume. Kumbaga pag kasi nakatodo yan dito sa 00 dB, pag nakatodo yan na ganyan, pag nag volume ka, konting pihit mo lang sa volume, talagang malakas na yung output ng amplifier. So sa atin dito naka negative 9 lang tayo, parang normal lang, gitna lang tayo. Hindi naman natin kailangan ng malakas na input kasi ganun din naman yan eh. Pag hindi na kaya ng ampli, pag sobrang kahit na gaano kalakas yung input mo, then nag-volume ka, nagpihit ka ng volume, pag hindi rin kaya ng amplifier, ma-distort din yung ating distorted yung sound. So magbabawas ka din eh. Ganun yung ibig sabihin ng mga ganito, input gain or yung input sensitivity. Yan dito sa kanya mga input guys, kung mapapansin nyo, maganda yung mga contact nya, mga ano sila, gold plated ito. Ngayon dito sa model, meron kang bridge and parallel, tapos stereo. So once naka stereo siya nyan, once na nilagay ko to dito, naka-parallel siya niyan or bridge. So paano yan? Parallel tsaka bridge, isang switch lang. Okay lang yan kapag parallel siya, yung output ng speaker mo dito pa rin siya sa channel A. Pero under na lahat, under parehas yung
channel A, channel B, aandar parehas yan pag nakaparallel ka dito sa mode na to. Pag nakaselect yan ng parallel or bridge, kung gusto mo parallel yung output ng amplifier, dito ka mag-connect ng speakers. Then kung gagamitin mo naman siya as bridge, dito ka naman mag-connect dito sa positive at saka sa negative ng positive ng channel A at saka negative ng channel B. So makikita nyo naman dito yan. Meron namang wiring diagram dito yan. So channel A, channel B pag bridge. Ito yan. Yung part na to. Bridge, dito siya. Kapag parallel or stereo, na dito ka magko-connect, dito naman sila. Positive, negative lang. Positive, negative. So kung mapapansin nyo pala dito guys, meron lang akong gustong i-highlight dito sa part na to. I-ayos ko lang tong camera, medyo malikot eh. Yan, dito sa connection ng mga speakers kapag gagamitan natin sila ng speak on. So meron kasing mga nagtatanong sa akin sa mga online platforms natin, sa YouTube, sa Facebook, sa Shopee, Lazada, yung mga umorder ng mga royal codes natin. Nagtatanong sila kung ano yung connection ng ating cable. Sabi ko, ang standard natin is 1 positive at saka 1 negative. So yun yung standard kasi kung papapansin niyo dito, meron naman nakalagay dito sa mga amplifiers. So yung mga amplifiers, ang standard nila is speaker 1 plus at saka 1 negative. Kung titignan nyo yung layout niya dito sa image na to, dito sa drawing na to, nakalagay naman dito na 1 plus at 1 negative. Ito yung pinaka parang load ng speaker natin na itong mga to. So, standard yun guys, no? Huwag nyong kakalimutan. Kapag nag-assemble kayo ng mga speakers ninyo, ilagay nyo kagad yung mga layout ng mga speakers ninyo sa mga speak on as positive 1 and negative 1. Standard yun. Huwag nyong babaguhin para hindi kayo malito. Okay? Then dito naman sa explain ko din sa inyo to, meron kayo ditong makikitang balance tsaka unbalance. So kapag balance, ibig sabihin yan, balance, tatlo yung wire na ginagamit. Ibig sabihin yan, XLR to XLR yung input. Bawa dito, nag-input ka dito. So ang isang kable na, yung isang tawag dito, isang kable male, tapos yung dulo niya is female. Yun yung balance, XLR. Ngayon, ano tong unbalance? Ibig sabihin yan, unbalance, katulad nito, may layout siya dito. Pag unbalance naman, male XLR siya, tapos yung dulo niya, halimbawa, gagamitan mo siya ng RCA or PL, magkaiba yung kanyang connection. So, kapag unbalance yung connection mo, dito sa XLR mo, dapat yung 1 at saka 3 magkasama yan. Yung pinaka positive mo is yung number 2. So pagpunta nun sa PL, ganun din yung PL nya. Yung 1 at 2 magkasama dun sa sleeve. Ito yung sleeve, yung pinaka ground. Then yung pinaka positive mo nun nandun sa tip, yung pinaka dulo ng ating connector. Same sa RCA, ganun din siya. Magkasama yung 1 at saka 3. Then yung 2, yun yung pinaka positive mo. So hopefully guys, malinaw yung mga ganyang simpleng information regarding sa mga amplifiers natin. So itong mga amplifiers na to guys, ako pa lang ang meron nito. Wala pa kayong makikitang ganyan sa market. Madami pa kasi akong gagawing mga test sa mga amplifiers na to bago natin sila i-offer sa mga mahihilig sa sound na katulad natin. So hopefully next week makapag-create naman ako ng video na sound check, lalo na yung may mga speakers na tayo na naka-ready. So hintayin nyo na lang yun guys. Next video na lang ulit.
Peace out.